Magandang gabi po sa inyo lahat. Are you happy tonight? Amen. At salamat sa Panginoon. Thank you po, Pastor. At salamat po sa privilege mag-share ng Word of God. Tama po yun. He's in control. Kanina po ay nasabugan po ako ng gulong expressway. Pero doon sa harap. Pero salamat sa Panginoon. Ingatan naman tayo. At nakarating po ngayong gabi. At may pagkakataon mag-share ng Word of God. Amen. Sir Fritz, hindi naman ako magte-testimony pero nakabahan din ako. Salamat po sa pagkakataon mag-share ng Word of God. Tayo po ito may lahat and let's open our Bible in the book of Colossians, chapter number 2. Colossians chapter number 2, and we'll read verses number 6 to 29. Salitan po natin babasahin. I'll read verse number 6. You read verse number 7. And until we reach verse number 23. 23. Alright. Nailo pa po. Alright. Nandiyan na po kayo, amen? Ako lang po wala pa. Alright, verse number 6. As ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. In the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power, made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. Hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holy day or of the new moon or of the Sabbath days. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances, which all are to perish with the using after the commandments and doctrines of men, which things have indeed a show of wisdom in will worship and humility and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. I want to get your attention in verse number 19. Doon sa last part, sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Colose, sabi niya, increaseth with the increase of God. Increaseth with the increase of God. I want to give you a message tonight. Increase with the increase of God. Amen? Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat. Salamat din po sa privilege to again share your word. I know I am limited. I cannot do anything without you. Pero salamat, Panginoon, sa inyong biyaya, sa inyong awa, sa inyong pagkakataon binibigay. And please use me, O God, tonight. I know you have a message for your people. Encourage them and challenge them, O God, para patuloy kami pare-parehas na magkaroon ng paglago, pag-increase, at pagdagdag ng mga bagay na mapapakinabangan, lalo na po sa pagbibigay kaluwalhatian sa inyo.
Ang dalangin ko po, Panginoon, kayo pong may taas sa oras po na ito. Give me words to say to challenge your people. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Secularly, marami pong mga tao ang nag-i-increase. They increase in money, finances. They increase in talents. Nadi-develop ang mga skills and talents nila. They increase in knowledge and they increase in friends or acquaintances. Yung iba ay billion-billion dahil sa flood control project. Marami tayong makikita mga tao, they increase a lot. And they can brag about their increase, especially secular things. May maraming mga kurso kinukuha, they have graduated sa college, magmamasteral, magdo-doctorate, sasabihin nila, we increase secularly. Now, sabi nga po, maraming mga increase na pwedeng makita ang isang tao na pwedeng mailagay niya sa kanya pong buhay. Pero bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ang pinakamahalagang increase na magkaroon tayo is not secular increase, but spiritual increase. Amen? Because spiritual increase is an increase that came from God. Amen? Hello, naunawaan niyo po, ang spiritual increase, ito po ay paglago, pagdagdag, na ito'y galing sa Panginoon. So hindi lang ito basta gusto mo, hindi lang yan basta ibinigay sa'yo, ito po ay ibinigay at ginawa ng Diyos sa buhay po ninyo. Amen? Because God is a God of increase. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 3, verse number 7, so then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Amen? It is God that giveth the increase sa atin bilang mga mananampalataya. Amen? So pwede natin ipagmalaki, magkaroon tayo mas maraming pera, pero pagka yan ay hindi galing sa Panginoon, hindi po natin pwedeng iharap sa Panginoon at sasabihin natin, this is an increase from God. Amen? Because it is just from us. Galing lang po sa atin. Ang Diyos ay kayang magbigay sa atin ng paglago o pagdaragdag sa ating pong buhay. What matters really for every Christian is not really what or how or why, but who gives the increase. Amen? Sino ang nagbigay ng paglago sa iyo? Kasi kahit ang dyablo ay kaya niya magbigay ng paglago sa mga tao sa mundo ito. Kaya niyang magbigay ng paglaki, pagdami, at ng sabihin nating pagdaragdag sa mga tao sa mundong ito. Pero ang pinakamahalaga mga kapatid ay hindi po kung ano, hindi po kung paano, hindi po kung kailan, kung saan. Ang pinakamahalaga ay kung sino ang nagbigay ng paglago sa iyo. Amen? Because if it is from God, ito ang pinaka-best increase na pwede mong maranasan sa buhay mo. If God gave the increase, it is really the increase that you need. Yan talaga ang kailangan mong paglago. At ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay nangangailangan lumago at makita ang paglago. Why? Because we have life. Sabi ng Bible, John chapter 10, verse number 10, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. That's increase. Amen? Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon, niligtas niya tayo. He gave us spiritual life, eternal life. Binigyan niya tayo ng buhay bilang mananampalataya. Sabi ng Bible, ang buhay na yun ay pinagsasagana niya araw-araw sa atin pong mga buhay. Amen? That's why it's important that God will give us an increase. If a Christian does not have an increase, ang Kristiyano na yan, ang tawag natin ay stagnant Christian. Amen? At pagka isang bagay ay stagnant, alam natin, hindi po siya papunta sa kaayusan. Di ba? Pagka ang tubig ay stagnant, anong nangyayari? Namamaho. Ganyan ang Kristiyano na hindi lumalago, hindi nadadagdagan, ang Kristiyano na yan ay namamaho. Amuin mo katabi mo. No, pagka hindi nadadagdagan, ibig sabihin tayo ay nag-i-stink, tayo namamaho sa gawain ng Panginoon. Not only that, pagka hindi ka na lumalago, binabahayan ka na ng bakterya. Di ba? Kaya pag wala ng paglago ang Kristiyano, ano na nakatira sa atin? Mga negatibong mga bagay.
Magaganda ang programa, pero negatibo ka sa upuan mo. Magaganda ang mga preaching, pero hindi ka na nakikinig. Kasi nga po, hindi ka na lumalago sa iyong pananampalataya. No, ano pang mangyayari pagka ikaw ay hindi lumalago? Ito yung nagdadala ng sakit. Amen? No, pagka hindi na, pag stagnant ang isang tubig, nagbibigay yan ng sakit. Naglalagay ng amoeba o kaya po nagiging madumi ang tubig. Ganyan din ang Kristiyano. Pag tayo hindi lumalago, nakakahawa tayo at nagbibigay ng sakit sa mga tao sa paligid natin. Kaya minsan ikaw lang ang nanghihina, pagka may nakasama ka, nanghihina na rin sila. Noon niyo po, because we become stagnant and then we become unprofitable, itatapon ka na lang. Ganyan ang mananampalataya, wala nang nagiging bahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po, ang hamon sa atin mga kapatid ay tayo dapat lumalago, nadadagdagan. Ibig sabihin, hindi ka dapat nananatili kung ano ka ngayon, dapat yan ay madagdagan sa mga susunod na panahon. Amen? Because if you don't want to be a stagnant Christian, you must aim for the increase. Kailangan po magkaroon ng karagdagan ang ating buhay. Ang ating text ay nag-reveal ng kalagayan ng mga taga-Colossae. Now, tingnan po natin, balikan po natin yung ating text verse. Colossians chapter number 2, ang sitwasyon nila ay makikita mo sa verse number 21. Ano sabi diyan? Just the tatlong set ng pagbabawal ng kanilang mga gawain. Ano sabi niya? Touch not, taste not, and handle not. Sabi niya, huwag mong hawakan, huwag mong tikman, at huwag mong gamitin. Yan yung kalagayan ng mga taga-Colossae. Ang problema doon sa church sa Colossae ay yung masyado silang pinapamuhay yung asceticism or they have extreme self-denial. Ibig sabihin, masyado silang takot, masyado silang nag-iingat na baka mali ang kanilang ginagawa. Naunawan niyo po, dahil nag-iingat na sila ay magkamali, wala na lang silang gagawin para hindi magkamali. Naunawan niyo po? Naintindihan niyo po yung sitwasyon nila? Ayaw nila magkamali, ayaw nila mapagalitan, ayaw mapagsabihan, wag na lang silang ahawak. Wag na lang silang titikim. Wag na lang silang gagamit. Para hindi naman sila gumagalaw, wala naman silang ginagawa, bakit sila mapapagalitan? Di ba? Naman niyo po? Kaya sabi nga, sa umpisa, pwedeng maganda yun. Dahil sumusunod naman sila sa batas. But in the long run, ay ito po ay magiging mas malaking problema dahil yung kanilang naging simulang sitwasyon, tama, pero hanggang doon na lang sila, hindi na sila lumalago, hindi na nadadagdagan, hindi na nade-develop, hindi na sila nagkakaroon ng panibagong mga bagay na gagawin nila para sa Panginoon because they are too afraid to try more things para sa Panginoon. Naunawan niyo po? Yan ang naging problema ng mga taga-Colossae na dinil ni Apostol Pablo. This may be not wrong at the first, but in the long run, ito ay magiging problema. Kaya nga meron tayong kanta, di ba? I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound, Lord plant my feet on higher ground. Amen? Bakit po? Kasi hindi kaloob ng Panginoon kahit tama ka nagsimula na ganyan ka na habang buhay. Tama naman, pero hindi na lumalago. Mali pa rin po ang ating kakalagyan balang araw. Why? Because God does not see the increase, yung paglago sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya nga, if you are 1-year Christian, dapat may paglago. If you are 2 years Christian, kahit bago, may paglago. Kung ikaw ay 3 years Christian, dapat may paglago. Kung 5 taong ka na, dapat mas maraming paglago. Kung 10 taong ka na, mas maraming paglago. Kung 20 years, 30 years, dapat ay pinakamaraming paglago na. Ang problema, baka dumating na yung punto na marami sa atin matagal na, pero hindi na lumalago. Natakot ka ng sumubok. Natakot ka ng humawak ng ministry. Natakot ka na gumawa ng gawain para sa Diyos. Hindi ka na lumago.
Yung mga bago, ang dami nilang sinusubukan. Yes na pa, yung iba kasi napapagalitan. Okay lang mapagalitan, di ba? Sanay naman tayo mapagalitan. Papagalitan ka ni pastor, papagalitan ka ng area leader mo, papagalitan ka ng misis mo, di ba? Surprise. Sanay naman tayo mapagalitan eh. Pero iba dahil natatakot mapagalitan, natatakot mapagsabihan, wala na silang sinusubukan sa kanilang buhay bilang mananampalataya. No, kaya nga kahit na tayo ay mapagalitan, kung nagpapatuloy, lumalago. No, kahit ikaw ay natatakot, kung sumusubok, natututunan. Kahit ikaw ay nagkakamali, kung umuulit, ay nagagawa na ng tama. Amen? Pero pagka nagkamali, napagalitan, at natakot, at ayaw na, hindi na lumalago, hanggang doon ka na lang. Amen? That's why God always challenge us, lumago tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga, Era, pumunta siya sa doktor. Sabi niya, Dok, ano pong sakit ko? Sabi ng doktor, Erap, you have brain tumor. Sabi ni Erap, bira itong mga taong to. Sabi nila, wala akong utak. Sabi nga ng doktor, I have tumor. Buti pa siya, merong dagdag na utak, di ba? Pero may mga Kristiyano, ayaw na madagdagan ang mayroon sila. Amen? Daig ka pa ni Erap. Okay, 5 bagay po na kailangan meron tayo para tayo lumago. Amen? Number 1, tingnan nyo po sa Bible, puro letter B po ito. Baptist po tayo eh. Magaling sa alliteration daw ang Baptist eh. Letter B, para maalala nyo po, madali nyo maalala. Okay, Colossians chapter number 2. Okay, verse number 5, sabi po dyan, For though I be absent in the flesh, yet I am with you in the spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. Unang-una mga kapatid, para tayo ay may maging paglago, number 1 is behold your order and faith. Behold, ibig sabihin to look, makita, to perceive. Makita na meron kang pananampalataya at meron kang kaayusan na galing sa Panginoon. Alam niyo po, walang taong lalago sa Panginoon kapag hindi siya nanampalataya sa Panginoon bilang tagapagligtas. The first step para magkaroon ng paglago, kailangan may maayos na pundasyon. And ang pinakamaayos at pinakamatibay na pundasyon ng ating pananampalataya ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya makikita mo kahit minsan 5 taon na, pinipilit mo mag-church, 1 taon na, pina-follow up mo, pero walang paglago, babalik ka sa unang problema, baka siya ay hindi ligtas. Amen? Because a Christian who is saved, doon lang siya nagkakaroon ng buhay para sa Panginoon. Amen? Kaya po, siguraduhin mo, kung ikaw ay lumalago, then ibig sabihin, maayos ang pundasyon. Pero pag hindi ka lumalago, baka wala kang maayos na pundasyon, you are yet, sabi ng Bible, in your sins and you are unsaved. Kasi ang totoong ligtas, sabi ng Biblia, ay nabibigyan ng buhay, kaya lumalago. Amen? Kaya po, mga kapatid, hindi pwede na tayo ay walang paglago pag tayo ay totoong naligtas. Tingnan niyo, sabi niya sa verse number Colossians chapter 2. Verse number 6 or verse number 7, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Saan tayo nag-a-abound? Sa faith na mayroon tayo. So therefore, ang isang taong walang faith pa sa Panginoong Jesucristo, walang pag-abound na mangyayari. Amen? Walang pagsagana na mangyayari. Walang desire na maglingkod sa Panginoon. Walang desire na magbago. Walang desire na maayos ang kanyang buhay. Bakit po? Walang pananampalataya na tinatayuan ang bawat gawa ng Diyos. That's why it's very important to have faith, because the faith in Jesus Christ is the start of our Christian life. Amen? Wala pong pwedeng ibang simulan. Hindi sa religion nagsisimula ang ating buhay, mananampalataya. Hindi sa ating mga gawa. Hindi po sa reliyon, hindi sa isang tao. Yan ay nagsisimula sa Panginoong Jesucristo.
Kaya sabi ko nga, minsan sa area o kaya sa simbahan, makita mo ilang taon na umaaten, nakikinig, pero bakit walang paglago? Kasi minsan i-check mo, hindi pa pala maliwanag sa kanya yung salvation. Hindi pa pala siya totoong ligtas. Pero pag ang tao na saved, sabi ko nga po, imposible na walang magiging paglago sa kanya. Dahil yan ay pangako ng Panginoon. Bibigyan niya ng paglago lahat ng may tamang pananampalataya. Amen? So number 1 is, behold, steadfast, or behold, our order and our steadfast faith. Then secondly, mga kapatid, secondly, verse number 12. Laktaw muna tayo. Verse number 12. Okay, sabi ng Bible, secondly, is buried with Him in what? Baptism, wherein also ye were risen with Him through the faith of the operation of God. Secondly, not only behold the faith and order, pangalawa, must be buried by or in baptism, with Him in baptism. Dapat tayo na ilibing sa pamamagitan ng pagpapabautismo, pagsunod sa tubig ng bautismo. Now, ang bautismo hindi nagliligtas. Amen? Baptism cannot save. Ang nagliligtas ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo na nagtubos ng ating mga kasalanan. Kaya kahit ilang minuto kang ilubog, kahit saan ka ilubog, hindi malilinis ang ating kasalanan. Ang nalilinis libag. Pero ang kasalanan, hindi. Pero ano ang mayroon pagka ikaw ay nabaptize? When you follow in the water of baptism, you are declaring to yourself that you want to follow the Lord. Amen? You are being identified with the Lord Jesus Christ. Kaya pagka ikaw ay nabaptize, una, you become dead to yourself. Diba? Bakit po? Sabi ng Bible kung paano siya inilibing, ay inililibing na ang iyong lumang pagkatao. Kaya nga po, pagka tayo bilang mga mananampalataya ay nabautismuhan, ibig sabihin gusto na nating iwanan ang lumang pagkatao natin. Amen? Kaya nga, kung ikaw ay dating manginginom, iiwanan mo na yun. Kung ikaw ay dating sugarol, iiwanan mo na yun. Kung ikaw ay dating babaero, iiwanan mo na yun. Kung ikaw ay dating lalakero, iiwanan mo na rin yun. Amen? Why? Because you have been dead to yourself. Dahil nag-declare ka through baptism. And then ano pa po ang ginawa natin? Sabi ng Bible sa Romans chapter number 6, nung tayo na-baptize, not only we become dead to ourselves, but we become alive unto God. Dahil ang sabi ng Bible, iniahon para lumakad sa panibagong buhay. Amen? New life. Kaya meron ng bagong buhay ang isang mananampalataya. We are buried by baptism unto death. Not only when we got baptized, ay nagpapa-identify tayo ng ating sarili sa buhay ng Panginoon. But when we got baptized, we become identified to our church. Hello, naunawan niyo po? Sabi ng Bible, and yung mga nabautismuhan, Acts chapter 2, verse number 41. They that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan sila ipinadagdag? Sa simbahan. Kaya nga po, when you got baptized, hindi ka lang nag-identify ng sarili mo sa Panginoon. You are submitting yourself doon sa simbahan kung saan doon ka nagpabautismo. Amen? Hello, amen? Kaya nga po, pag tayo nabautismuhan, dapat ang takbo ng simbahan, doon ka lalago eh. Hindi pwedeng nasa loob ka ng simbahan, tapos iba ang takbo mo. You have been planted with us sa simbahan po ito. Kaya ang paglago ng simbahan ito, according to God, ay magiging paglago mo. Doon ka madadagdagan. Amen? Kaya magpasalamat tayo na meron tayong simbahan na yung kung paano ka lumalago, yan po yung impluensya ng simbahan na binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? No, if you have come to yung mga ibang simbahan, no, at makikita mo kung paano sila lumalago sa kanilang simbahan. Not to look them down, pero mapalad tayo sa ating simbahan. Amen? No, merong mga miyembro, minsan may ma-attend sa amin 10 years na nagsisimba sa isang simbahan, hindi pa marunong magbukas ng Bible. Hello, naunawaan niyo po?
Dito 10 araw pa lang, alam na yung Roman road. Naman niyo po? Bakit po? Dahil yan po ang impluensya ng simbahan na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? And yung paglago ng ating simbahan, yun ang nagiging paglago mo. That's why if you get baptized in this church, you grow with this church. Amen? No, kaya nga po, ganun din, binigyan tayo ng pastor. Bakit po? He will be the guide na ibibigay ng Diyos sa atin para magabayan ang ating paglago. Kaya hindi pwede may ibang pastor sa simbahan. No, paano ka lalago kung hindi mo i-recognize ang pastor na binigay ng Panginoon sa atin? No, pagka ikaw ay, pag merong pag nagtatanim ka, tapos merong mga sanga, ay kita mo yung puno, papunta lahat yan sa isang lugar kasi doon yung araw. Merong mga sanga na parang pasaway. Ano gagawin mo doon? Tatagpasin mo. Bakit po? Iba yung lugar, iba yung direksyon ng kanyang paglago. Naunawan niyo po, doon sa highway, sa papuntang Bicol, makita mo, merong direksyon yung halaman. Pero pag merong iba tatagpasin, kasi nga po, makakasira ng bahay o kaya makakasabit doon sa mga dumadaan na sasakyan. Hindi po nag-coordinate yung paglago niya doon sa kabuuan ng puno. No, kaya nga po tayo may simbahan. When we got baptized, kasama sa ating pagpapasakop ay pinasakop natin ating sarili sa paglago ng simbahan at the same time sa pastor na binigay niya sa ating simbahan. Kapag hindi tayo nagpasakop, we will not grow. Maunawan niyo po, kaya hindi patagalan. Kahit matagal ka, pagka hindi naman tama ang puso mo sa Panginoon at ganun din sa man of God na nilagay ng Panginoon sa ating simbahan, ay hindi ka lalago kahit kailan. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po ay sumusunod sa man of God, sumusunod sa paglago ng simbahan. Amen? Because that's how we can experience our growth. May kanta nga tayo, di ba? It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. The books I used to read, vulgar, I read them no more. The books I used to read, comics at pocketbook, I read them no more. The books I used to read, yung Wattpad para sa mga teenager ngayon, I read them no more. It was a grand day when I was born again. Amen? The place I used to go, sinihan, I go there no more. The place I used to go, doon sa swimming naka-bathing suit pa, I go there no more. The place I used to go, doon sa mall, nagtatago kasi nakita si pastor. I go there no more. It was a grand day when I was born again. Amen. The clothes I used to wear, miniskirts sa mga babae, I wear them no more. The clothes I used to wear, yung mga lalaki, nakahubad at nakasando, kaya mo malaki ang katawan, I wear them no more. The clothes I used to wear, I wear them no more. It was a grand day when I was born again. The things I used to do, yung hindi nagpapaalam pag nagliligaw, I do them no more. The things I used to do, yung nagtatago ng sikreto at ng chismis, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. It was a grand day when I was born again. Amen? Oh, pag hindi ka pa binago ng Panginoon, may simbahan tayong ganito, may problema sa'yo. Eh mga kapatid, number 2 is buried with Him in baptism. Now, thirdly, mga kapatid, verse number 8. Okay, Colossians chapter 2, verse number 8. Sabi ng Bible, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Now, paano ka lalago? Number 3, beware of spoilers. Alam niyo ibig sabihin ng spoil? Pag sinabing spoil sa Bible, to take away the booty or those things that are good sa isang lugar. Pag sinabi niya, okay, spoil the place, kunin mo lahat ng mga magagandang gamit, lahat ng mga ari-arian nila, kunin mo. Now, akala natin dati, di ba, pag nag-spoil ka ng bata, ibig sabihin, bibigay mo lahat ng magaganda sa kanya. Tsaka masasarap para sa kanya. Ang totoong spoil, ang ibig sabihin ng spoil is to take away the good. Kunin mo lahat ng magaganda.
Kaya pag ang isang bata, inospoil mo, hindi dahil binibigyan mo siya ay napapaganda. Kinukuha mo yung mga magaganda sa kanya. Nawawala yung maayos niyang ugali, nawawala yung kanyang pagdedepende sa Diyos. Bakit? Ibinigay mo sa kanya lahat ng gusto niya. Alam niyo po, sabi ng Bible, meron siyang warning. Anong warning niya? Beware! Mag-ingat kayo na merong mga tao sa inyo na kukunin. They will spoil you through philosophy and vain deceit. Kukunin nila sa iyo yung magaganda sa iyo sa pamamagitan ng mga filosofiya nila at ng panluloko nila. Now, kung sino ang kasama mo, yun ang makaka-impluwensya sa iyo. Amen? Kaya pag sumama ka sa mga Kristiyano na lumalago, lalago ka. Pero pag sumama ka sa mga Kristiyanong walang paglago, hindi ka rin lalago. Bakit? Kung sino ang kasama mo, ay magiging ganun ka. No, kaya nga po mga kapatid, pag sinabing spoil, you must choose people who will not take away the good from you. Now in the book of Proverbs, meron siyang 4 na sinabing huwag mo sasamahan. Una, yung magagalitin. Bakit? Pagka magagalitin ay isang angry man. No, with a furious man, thou shalt not go. Pag ang tao magagalitin, ikaw magiging magagalitin. Ang magagalitin, takaw, gulo yan. Hindi mo naman problema, magiging problema mo. Pag nakipagbatuan, sila marunong tumalon sa mga bakod, ikaw hindi. O ikaw ang nahuli ng pulis. Bakit? Sumama ka doon sa mga gagalitin, takaw, gulo. Ano pa po? Pangalawa, meddle not with them that are given to change. Huwag ka sasama sa mga taong pabago-bago, parang ngunyango. Kung saan siya nakasama, doon yung kanyang ugali. Ganun ang kanyang mga salita. Bakit? Kasi gusto niya parang ma-adapt siya o tanggapin siya. At parang kikilalanin siya ng mga kasama niya. Now, sabi ng Bible, sabi nga ng ating pastor, pag ang isang pastor o ang isang tao, pabago-bago ng kanyang kasama sa loob ng 5 taon, huwag kang sumama dyan. Bakit? Kasi ibig sabihin, hindi po establish ang kanyang ugali, hindi establish ang kanyang prinsipyo. So, meddle not with them that are given to change. I-spoil kayo niyan. Then, pangatlo po, ano sabi ng Bible? No, huwag tayong sasama doon sa mga tao na sila ay tale-bearer or whisperer. Chismoso at chismosa. No? Whisperer yung nasa tabi mo. Oh, Brad, alam mo ba yung nangyari nung linggo? Alam mo ba yung latest kay sister? Lalaki yun, no? No? Yung whisperer and tale-bearer. Kasi nga, sinichismis niya iba, pagkasama mo yan, bukas ikaw naman ang ichismis niyan. Kaya hindi dahil nakakakuha ka ng information, sasamahan mo na. Dahil isang araw, ikaw naman ang pag-uusapan ng mga yan. Amen? Sabi niya, iwanan mo because they will spoil. They will get the good from you. And then last, sabi ng Bible, no, huwag kang sasama sa foolish men. Pag sinabing foolish, hindi nag-iisip. No, yung ginagawa niya, hindi niya iniisip masyado, okay lang sa kanya. Basta magawa niya yung gusto niya, pero hindi niya pinag-iisipan. Hindi niya iniisip na ang nakataya doon ay ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. No, alis ka. No, kaya nga po, tingnan si David. Si David, yung mga nakasama niya later on, ang tawag sa kanila ay mighty men. Naunawan niyo po? David's mighty men. Pero alam niyo ba kung saan sila galing? Tingnan niyo po sa 1 Samuel chapter 22. Saan galing itong mga taong ito? 1 Samuel chapter 22. Yung mighty men of David. Sabi ng Bible, 1 Samuel chapter number 22. Verse number 1 and 2. Sabi niya, David therefore departed thence and escaped to the cave Adullam, and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him, and everyone that was in what? Distress, and everyone that was in debt, and everyone that was discontented, hindi sila kontento, parang mayami silang inahanap pa sa kanilang buhay, gathered themselves unto him, and he became a captain over them. And there were with him about 400 men. Sino yung mga unang kasama niya? Yung may mga utang. Pilipino yun. No, ano pa? Yung mga na-stress. Yung mga discontented.
Pero mo po, ito'y puro problemadong mga tao. Pero sumama sila kay David. Nung sumama sila kay David, later on, they become David's mighty men. They became a warrior. Why? Sila'y sumama sa isang warrior. Amen? No, when they came to a warrior king, ginawa silang warrior ng Panginoon because of influence. Kaya nga po, pagka ikaw ay sumama sa mga may ministry, later on, magkakaroon ka ng ministry. Pag sumama ka sa soul winner, magiging soul winner ka. Pag sumama ka sa mga Sunday school teacher, later on, magiging Sunday school teacher ka. Pag sumama ka sa backslider, later on, magiging backslider ka. Hindi mo pwede sabihin nakikisama lang. Yung nakikisama, ibig sabihin nagpapa-impluensya. Wala naman po ditong merong sin proof. Hindi ka nahahawa ng kasalanan. Lahat tayo mahahawa. Kaya nga po, maging aware at mag-ingat tayo sa mga spoiler. Lalago ka. Yung lagi mong kasama, yung katabi mo, yan ba ay spoiler? Kinukuha ba niya yung maganda sa'yo? Pag yan ang ginagawa mo, sumasama ka sa kanya, kukunin nila, tuturuan ka nila na mali, hindi ka lalago sa gawain ng Panginoon. And then number 4. Okay, Colossians chapter number 4. Chapter 2. Colossians chapter number 2. Okay, verse number 14. Sabi po ng Bible sa verse 14, blotting out the handwriting of ordinances. Alam niyo yung ordinance? Di ba? Parang batas, rules, or law. Now, sabi niya, blot. Pag sinabing blot, burahin. Okay? Burahin o parang tanggalin. Markahan mo. Ano ang mamarkahan o buburahin o tatanggalin mo? Sabi niya yung ordinances. Bakit? Masama ba ang batas? Masama ba ang law? No. The law is good. Galing yan sa Diyos eh. Amen? Ang problema, pagka yung iyong pagsunod at yung iyong ginagawa sa loob ng simbahan ay dahil lang sa mga ordinansa o dahil lang sa mga law, dahil sa mga rules, hindi ka nalalago. Bakit? Kasi inisip mo, okay ka na naman, sumusunod ka na naman, nagsisimba, pag may schedule ng simba, numahawak ng Bible, pag kailangan umahawak ng Bible, nag-aayos ng damit, kasi yan ang nire-require ng ating standard. Pero pag yan ay ginagawa mo, dahil lang po nire-require o inuobliga tayo, hindi ka nalalago. Bakit po? Dahil yan ay yung lagi mong gagawin, pero hindi mo naiisipin na iangat pa yung iyong ginagawa. Amen? Yan ang naging problema natin sa ating lumang pananampalataya. Doon sa ating lumang pananampalataya, akala mo pagpasok mo simbahan, nakaantanda ka, okay ka na, banal ka na. Pwede ka na ulit lumabas at magkasala. Basta lagi mong ginagawa yun linggo-linggo. Okay ka na doon. No, kami noon, mga bata pa kami, meron po kaming mga life size doon sa aming probinsya. Meron kami mga life size na mga rebulto. Basta ang every Holy Week, nagtutulak kami. Hindi kami pusher. Nagtutulak kami ng karo na may mga life size na mga rebulto. No, tuwan-tuwa kami magpipinsan. Every year, ginagawa namin. Pag nagawa namin, parang banal na kami buong taon. Kasi nagampanan namin yung aming panata. Now, alam niyo po, doon sa mga taga-Kolose, sila yung mga masunurin dahil may batas sa Law of Moses. Nakala nila dahil sumusunod na sila doon sa Law of Moses, tama na lagi ang kanilang ginagawa. No, kaya nga po, ang pinakita ng Panginoon sa atin dyan, walang magiging paglago pagka yun lang ang klase ng ating paglilingkod. Dapat ang ating paglilingkod ay hindi po ayon sa batas, kundi ayon sa ating pong relasyon sa Panginoon. Amen? When we have a relationship with God, our service will always grow. Bakit hindi tayo kontentong sumusunod lang? Di ba sabi ng Bible, sa pagbibigay nila, meron pamantayan, the tithes. Diba? Meron silang mga law of offering. Pero sabi niya, wag dun kayo mapako. Sabi ni Apostol Pablo, pwede kayo magbigay out of love. And love is greater. Amen? Ganyan po ang ating paglago. Pagka tayo ay nakabase sa mga batas, ordinansa, sa utos, maganda sa umpisa, pero sa pagtagal ay hindi na. Kasi hindi ka nalalago. Amen? Hello? Last but not the least. Okay, kaya nga may mga nababurn out.
Kasi ginagawa lang na yung ginagawa nila dahil may nakakakita. May nag-uuobliga. May nagre-require. May nagmo-monitor. Hindi ba mas maganda na kaya mo ginagawa yan dahil alam mo, yan ay relasyon mo sa Diyos? Amen? So, blotting out the ordinances. And then lastly, Colossians chapter 2, verse number 23. Sabi niya, which things have indeed a show of wisdom in will worship and humility, and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. I want to get your attention. Yung sinabi ni Apostle Paul, which things have indeed a show of wisdom in will worship. Pag sinabing will, kagustuhan. Kagustuhan natin sa atin pong pagsamba at paglilingkod. Kaya lang, dapat letter B. Tingnan sa verse number 18. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels. Tagalogin na lang natin. Voluntaryong paglilingkod at pagsamba. Amen? Pag tayo ay may voluntaryong paglilingkod at pagsamba, lalago ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Pag sinabing voluntaryo, ibig sabihin hindi sa pilitan. Pag sinabing voluntaryo, alam mo ang obligasyon mo. Pag sinabing voluntaryo, meron kang buhay na relasyon na lumalago sa ating Panginoon. Amen? Pag voluntary, hindi kailangan may bayad. Pag voluntary, hindi kailangan may nagmo-monitor. Pag voluntary, hindi kailangan merong sweldo. Pag voluntary, hindi kailangan na may pupuri sa'yo para gawin mo. Voluntary means you offer yourself. Kaya pag lagi mo ino-offer yung sarili mo, may gawain, I offer myself. Bakit? Meron ka kasing area leader? No. Because I have a relationship with God. Amen? Pagka ikaw ay may voluntaryong paglilingkod at pagsamba, ang iyong pananampalataya bilang Kristiyano ay laging palago at pasagana. Amen? Kaya nga, sabi nga, kung maayos ang relasyon mo sa Panginoon, hindi po problemahin ang paglago. Ang daming pwedeng gawin. Hindi po problemahin ang ministry, ang dami mong pwedeng subukan. Amen? Ang dami mong pwedeng idagdag sa iyong pananampalataya. Sabi ko nga, nung bandang papasok ang pasukan, sabi ko, gusto ko pong i-pressure yung sarili ko, sabi ko sa Panginoon. Ayokong mag-degrade, ayokong mag-stop, ayokong manatili na parang nagme-maintain. Kasi pag may maintenance, di ba, ibig sabihin may sakit. So anong gagawin mo? Hihingi ka sa Panginoon, anong idadagdag ko at paano ko ilalagay sa paglago ang sarili ko. Kaya sabi ko, kahit mahirap, sabi ko sa Panginoon, bigyan niyo ako wisdom anong gagawin namin. Kaya bago magpasukan, sabi ko, sige, magkaroon tayo ng Bible Institute. Turo kami dalawa ni Ma'am Sai. Meron kami Bible Institute Monday, Tuesday. Tapos Wednesday, sabi ko, may nag-open na yung mga agta, kailangan maabot sila. So sabi ko, sige, magte-train ako at pupunta kami doon, mag-i-invest kami ng Word of God. So every Wednesday, umakyat kami doon. At sabi ko nga, hopefully, yung itinitrain ay pwedeng maiwan doon balang araw para siya magpatuloy ng gawain. Tapos sabi ko, kumuha ko ulit ng area kasi yung ginagawa ko, iniikot ko na lahat. Pero sabi ko, I want to get an area para talagang mapepersa ako na talagang doon magtrabaho sa isang lugar na yon. Sabi ko, ayokong matapos yung taon na parang yung sinimulan kong taon hanggang pagkatapos, yun lang ako. Sabi ko, Panginoon, give me an increase. And God will always give an increase. Amen? Sabi ka, ma-overwhelm ka na lang sa pwedeng gawin. Kaya nga, ang tanong, ikaw ba lumalago ka pa? Bakit hindi ka lumalago? Are you saved? Pangalawa, nakasunod ka na ba sa tubig ng bautismo? Pangatlo, nag-iingat ka ba sa mga taong nakakasama mo? Pang-apat, ikaw ba ay naglilingkod dahil inuobliga ka lang? At panglima, how is your will or your desire and your personal worship and service to God? Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Kung maayos ang relasyon, laging may paglago. Amen? So I hope that is a reminder sa bawat isa po sa atin
tayo po ay tumayo lahat, tayo po ay manalangin. Nakila namin Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. We thank you, O God, for giving us your word and giving us truths that we can apply sa aming buhay para kami patuloy lumago sa biyaya po ninyo. Salamat sa kabutihan niyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen.